gabi sa tanan o karong gabi una ang atong pagatunan sa pulong sa Ginoo ay mahitungod sa mensahe sa cross sa atong Ginoong Kristo kung saan atong makita o atong mabasa dinhi lamang sa unang Korinto chapter 1 verses 18 to 25. Last week we commemorate the passion of the Lord Jesus Christ, ang mahitungod sa iyang kamatayon, ang iyang gibuhat dito sa Calvary kung saan gilansang siya sa cross o bag-o lang gid kita commemorate niya ng panghitabo sa atong kaluwasan. So sa 1 Corinthians chapter 1 verses 18 to 25, daghan na atong makita dinhi mahitungod sa cross sa atong Ginoong Kristo kung unsa ba ang mensahe sa iyang kamatayon dito sa cross ng Kalbaryo, kung saan gipahirapan siya sa mga tao nga dako kayo og kasilag kaniya tungod sa kasilag o hatred nining mga tawhana. Wala nila makita ang gibuhat sa atong Ginoong Kristo samtang siya ay nagapanudlo pa sa pulong sa Ginoo. Kung atong tan-awon, daghang mga tao labi na gyud sa mga Roman Catholic nga gaisulob ang cross isip decoration o religious belief. Kini ay first-hand experience ko kini kaniadto. Doon ay mga kwintas nga cross, pero wala masayod sa kahulugan mahitungod sa mensahe sa cross. Daghan ini sa matud ko pa sa Roman Catholic, isa na ako niini kaniadto. Salamat sa Ginoo dahil gibuksan niya ang akong kasing-kasing, may spiritual eyes ug nakita ko ang kamatuoran. Gani siguro gasulob kita niini before kay gitudlo man kini sa mga magtutudlo sa simbahan sa Romano Katoliko nga ang cross magamit sa paguntra sa mga daotang espiritu. So munang atong belief sa una, panguntra sa mga daotang espiritu, mauna nga makita nato sa mga Filipino horror movies nga ang cross gaipanghinadlok sa mga balbal, kalag, daotang espiritu o guban pa. Yan nga, sabi ko na nahibalan ko kini dahil first hand experience ako niini dahil mo kini akong gabuhaton kaniadto. Og tungod niini halos majority pag nahadlok ang usa ka Roman Catholic, manguros dayon siya. Siguro pangpakalma, pangpakalma sa iyang kahadlok. Kung mahadlok sa kilat, manguros. Kung makurat, manguros. So, ang pagpanguros ay gagamito nila pag nahadlok sila. Gagamiton ta kini sa una pag nahadlok na kita. Pero usahay murag gubot ang ilang pagtuo, ang pagtuo sa Roman Catholic. Kay kung moagi sila sa ilang balay simbahan, manguros usab sila. Kung moatubang sa ilang estatwa, sa images nga kung saan ginaludhan nila, manguros usab gyapon sila. Sumurag rambol ang ilang pagtuo, wala sa ayos. Kay maumang kini ang gitudlo sa mga katigulangan o mga leader sa simbahan nga wala gani masamti kung unsa ba ang kahulugan sa ilang gibuhat. Kay wala man gini itudlo sa una nung andon pa ko sa Romano Katoliko. So unsa ba ang mensahe sa cross ni Jesus ngadto sa mga tao? Dinhi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18 atong makita sa tawhanong kahibalo or walay insaktong pagtuo sa Ginoo kini binuang. Matod pa sa pulong sa Ginoo through Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, for the message about the cross is foolishness. Unsa daw binuang? Foolishness to those who are perishing. Kinsa binuang sa asa sa mga tao nga mapapahamak, perishing. But to us who are being saved, sa tinuod nga mga Kristohanon nga naluwas, it is the power of God. So in contrast ni siya,
Pulisnis ngadto sa mga walay pagtuo sa Ginoo, may pagtuo man pero taphaw kaayo, binuang kini sa ila. Pero ngadto sa nangaluwas sa atong Ginoong Kristo, pinaagi siyang gibuhat sa krus ng Kalbaryo, it is the power of God. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Sa 1 Corinthians 1:13 to 17, before paani sa verse 18, ipakita ni Apostol Paul nga wala siya gilansang sa krus para sa mga taga-Korinto. O wala usab siya ipadala sa Ginoo ngadto sa ila para magbaptize, kung dili para magtudlo sa maayong balita ni Kristo. Unsa ba kining maayong balita ni Jesus Christ? Ang maayong balita ni Jesus Christ ay siya mismo, si Jesus Christ mismo. Nga gibiyaan niya ang iyang posisyon ngadto sa langit, nagpakatao siya og nagkinabuhi nga normal nga tao hangtod nga gi-charge siya sa rebellion og namatay sa krus ng Kalbaryo. Muna nga dili pinaagi sa kahibalo, kung dili para magtudlo sa maayong balita ni Kristo, nga dili pinaagi sa kahibalo sa tao, not in the wisdom of man, kay unya mawad-an og gahom ang krus sa Ginoo. So muning gideklara ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 1 verses 13 to 17. Og nasumpay dayon ang verse 18. For the message about the cross is foolishness to those who are perishing. But to us, matod pa ni Apostol Paul, pero para sa ato, but to us who are being saved, it is the power of God. Munang giingon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Matod pa ni ani nga passage, binuang ang mensahe sa krus ni Kristo ngadto sa mga tawo nga dili maluwas. Nganong binuang man sa ila kini nga mensahe? Kay dili man sila mutuo o maghatod unya kini sa ila ngadto sa silot sa Dios. Pakatandaan nato nga sa John chapter 3, halos buong chapter yang chapter 3, na kung saan diha nato mabasa ang kinahanglang gayon nga ang usa ka tawo ma-born again, matod pa ni Jesus Christ ngadto kay ni Nicodemus in John chapter 3 verse 3, John chapter 3 verse 7. Dili gyud pwede nga dili ma-born again ang usa ka tawo. Kanang buong chapter sa John chapter 3 ay naghisgot, o ang kay diha nga passage ay mahitungod sa pagtuo sa usa ka tawo ngadto sa atong Ginoong Kristo para ang kaligutgot sa Dios dili magpabiling kanya hangtod sa hangtod, matod pa sa John chapter 3 verse 36, last verse sa John chapter 3, para dili magpabilin sa kaniya ang kaligutgot or puot sa Dios, kay wala man siya mutuo sa atong Ginoong Hesus Kristo. Muna nga binuang ang mensahe sa krus ni Jesus Christ, kay dili man sila mutuo ang mga tao nga walay insaktong pagtuo, dili sila mutuo og maghatod unya kini sa ilang ngadto sa silot sa Dios. Pero sa mga mag-response positively niini nga mensahe, kini mao ang gahom sa Ginoo nga magluwas kanila pinaagi sa pagtuo. Nganong gahuman sa Ginoo ang mensahe sa krus, tungod kay gustong ipakita sa Ginoo sa matag isa nga ang silot ngadto sa impierno o ang ganti ngadto sa langit kini nagsumikad sa pagpili sa usa ka tawo. Doon na siya choice, pagpili sa usa ka tawo or sa iyang pagtuo. Mutuo ba siya o i-reject niya ang mensahe sa pulong sa Ginoo sa atong Ginoong Kristo? Kung atong tan-awon ang nagpalansang sa krus sa atong Ginoong Kristo, ang iyang mga kababayan nga mga Hudyo ay nakita nila, nasinati nila sa uban, nasinati nila, dili lamang kay nakita nila, nasinati nila ang gahom sa Dios through Jesus Christ. Nag-ayo sa masakiton si Jesus Christ, nagbuhat og mga milagro, pero tungod sa ilang kasina og hatred ngadto kay Jesus Christ, wala kini nila igsapayan, og sa katapusan sila mismo ang misinggit nga si Jesus Christ ay ilansang sa cross.
Kung dili mo tuo ang usa ka tawo sa gibuhat sa Ginoong Hesus sa cross, kay kini binuang man para sa iya, then so be it. Pero kung mutuo naman siya, malipay ang Ginoo kay dili masayang ang iyang pagkamatay sa krus ni anong tauhana nga mituo. Dili masayang. Therefore, every one of us have their own choice to receive or to reject God's offer salvation. Paanong kuan ma-receive ang offer sa atong Ginoong Dios through Jesus Christ nga kaluwasan? Pinaagi sa pagtuo kay Jesus Christ. Matapos ang usa ka tawo motuo sa atong Ginoong Kristo, ang iyang kinabuhi ay ipuyo niya sa pagpangalagad sa atong Ginoong Kristo. Ang iyang batasan ay i-online niya sa batasan sa atong Ginoong Kristo. Even in mindset niya, ang iyang mindset, dahil muna ang sinugdanan para ma-transform ang usa ka tawo ngadto sa gusto sa atong Ginoong Kristo, ang mindset niya. Sa 1 Corinthians chapter 1 verses 19 to 20, majority sa mga taong tag-as ang educational attainment dili na gasalig sa Ginoo, kung dili sa ilang worldly educational achievements na lamang. So makita nato ni sa adlaw-adlaw nga kinabuhi sa usa ka tawo, makita nato ni sa atong paligid nga kadtong mga tag-as na mga kwartahan, dagkong posisyon sa society, wala na kaay pagsalig sa Ginoo, or wala nang gid siya pagsalig sa Ginoo, kutob ba sa iyang ba ang Ginoo, wala sa buhat. Muna nga matod pa sa verse 19, for it is written, matod pa sa atong Ginoong Dios to Apostle Paul, for it is written, I will destroy the wisdom of the wise. Iya dong siraon sa Ginoong Dios ang wisdom, ang kaalam sa mga wise nga mga tao, mga tag-as o achievement nga mga tao. And I will thwart the cleverness of the intelligent. Where there is the wise man, where is the wise man? Matod pa ni Apostle Paul. Where is the expert in the Mosaic law? Where is the debater of this age? Has God not made the wisdom of the world foolish? Unsa maning wisdom of the world foolish? Mauni ang wisdom, mauni ang kaalam nga wala magsumikad sa kaalam sa atong Ginoong Kristo nga makita nato or mabasa nato diha sa iyang written word nga anaa sa Bible. Muna nga istoryahi ang mga directors sa mga opisina. Agi lang ma'am. Sige, may agi oh. May multong agi. Istoryahi ang mga directors sa mga opisina, mga managers, supervisors, mayors, governors, o guban pa. Most of them, di ba makurat ka sa ilang walay pagsalig sa pamaagi sa Ginoo? Mauna nga kung ang kabubuton o pamaagi nasa Ginoo ang hisgutan, ang grado nila ay grade 1 lang. Ikumpara ka nato mga tinuod nga mga Kristohanon. That is why dili gyud ta magakahadlok o dili gyud ta mahadlok makikistorya sa ingon niining klaseng mga tawhana kung mahitungod na sa pulong sa Ginoo ang hisgutan kay lagi grade 1 pa man sila sa ilang grado compare sa ato nga mga college na or high school na dahil gatuon kita sa pulong sa Ginoo. Di nila alam ang pulong sa Ginoo dahil wala nila kinitun. Samtang kita nga tinuod nga mga Kristohanon, kalipay nato ang magtuon sa pulong sa Ginoo kay kana man ang iyang gisugo kanato. Kaniadto sa dili pa kita tinuod nga Kristohanon, wala kita pakialam sa written word of God nga ana sa Biblia. Apan karon nga gikonbikta kita sa banal na espiritu, atong nabasa usab dito sa Matthew chapter 4 verse 4 nga dili lamang sa tinapay na buhi ang usa ka tawo kung dili sa mga pulong nga nagula sa baba sa atong Ginoong Dios. Ang tinapay o ang bugas sa Pilipino nga sit-up, sa mga Amerikano o European, tinapay ang ilang pinaka sentro sa pagkaon.
Pero sa Pilipino, isiyan ay rice. Muna nga, ang rice, ang tinapay ay para sa physical body. Para dili magutom, dili malnourished ang physical natong alawas, pero ang atong spiritual dili pwede ang rice, dili pwede ang tinapay. Bahala pag 3 times a day, napay mga snack diha, dili mabusog, maging malnourished, dili man-nourish ang atong physical ang atong spiritual body. Ang maka-nourish niini ang written word of God lamang nga matud pa sa atong Ginoo nga mao ang dapat natong tun-an adlaw ug gabi, and then apply it to our own life para matransform ang atong pagkatao ayon gayud sa gusto sa Ginoo, sa iyang desire ngadto sa iyang mga katawhan nga iyang creation. Muna nga sa unsang hulagway nga binuang man sa uban ang mensahe sa krus ni Jesus. Sa mga Hudiyo kini binuang kay mangita man sila og proof pinaagi sa mga milagro. Pakatandaan nato nga ang mga Hudiyo nung doon sila under slavery sa Egyptian o sa Egypt ay nung gikuha na sila sa atong Ginoong Dios para i-transfer ngadto sa kanyang promised land sa Israel or Kanaan, ay gidala niya ang around more or less 1 million ka mga tao usa ka nasod, gamay nga nasod, pinaagi sa mga milagro. Dili normal ang paggawa sa mga Israelita sa nasod sa Ehipto kung dili naggawa sila pinaagi sa mga milagro. Sumuna ang ilang naandan, mauna ang ilang naranasan, kaya ang krus sa atong Ginoong Kristo, dahil namatay si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, binuang na sa ilang siya ang mangluluwas. Matod pa sa verse 22 ng 1 Corinthians chapter 1, for Jews demand miraculous signs and Greeks ask for wisdom. So, majority sa mga Hudiyo, dili man siguro tanan, pero gatuo sa minsay sa krus ni Jesus kay gapangitaan kini nila og proof nga mga milagro. Dili sila gatuo dahil sa ila to see is to believe, not believe and you can see. So ang to see is to believe ay kinahanglan una ipakita mo, pero believe and you can see kana ay trabaho sa Ginoo. Mauna ang pagtuo, believe and you can see. The Jews thought that the idea of a crucified Messiah or Christ was an insult to God. And the Jews believed that anyone who hung on a tree is a punishment suffered by God's anger. So makita nato din nga mao ni ilang mindset. Pag ang usa ka tawo namatay sa cross, kini ay punishment, silot kaniya sa Ginoo. O ang kapungot sa Ginoo, ana kanya maunang hinungdan nga siya ay gilansang sa cross. Sa panahon sa Roman Empire, sa kapanahonan sa atong Ginoong Kristo, ang paglansang sa cross sa usa ka kriminal ay mao ni ang public enemy number 1. Kato lamang ang public enemy number 1 nga kriminal nga piniriso ang pwedeng ilansang sa cross, ug mao ni ang gipakamatyan, mao ni ang hulagway o mao ni ang pamaagi nga si Jesus Christ nga atong Ginoo ay namatay muna nga binuang kini sa mga mata sa mga Hudiyo. Matod pa sa Deuteronomy chapter 21 verse 22 to 23, kung patyon ang usa ka tawo tungod sa kalapasan nga iyang nahimo o gibitay ninyo sa kahoy ang patay niyang lawas, his body must not remain all night on the tree. Instead, you must make certain you bury him that same day. For the one who is left exposed on a tree is cursed by God. You must not defile your land, which the Lord your God is giving you as an inheritance. Maunang sa hulagway sa passion sa atong Ginoong Kristo sa Holy Week,
tulo ka to sila ang gilansang sa krus, duha ka tulisan nga anaa sa tuo ug sa wala sa atong Ginoong Kristo o ang atong Ginoong Kristo ay ni anang higayuna ay gipatay gayud sila ni anang Bernis nga adlaw pa dahil ni ining giingon dinhi sa Old Testament sa Deuteronomy chapter 21 verse 22 to 23. Ang duha ka tulisan ay gipamalian sila og tuhod para dili na sila makasikad ug makakuha og hangin para makaginhawa sila. Dahil ang usa ka tawo medically proven nga pag siya ay gilansang sa cross, kinahanglan nga isikad niya ang iyang tiil para mukuha siya hangin para makaginhawa siya. Kung dili na makasikad ay iyang tiil, mamatay siya, malumos siya dahil walay hangin nga mosulod sa iyang baga-baga o asa ba mo sulod para makaginhawa siya. Mao na nga mahubtan siya sa hangin. Muna nga si Jesus Christ ay wala siya balii og tuhod dahil giprophesy sa Old Testament sa Psalms man siguro sa Psalms kung ako nagkamali nga ang anak sa Dios ay dili gyud balian og bukog. Mao nang pagtan-aw nila nga si Jesus Christ murag patay na, gidunggab nila ang tagiliran ni Jesus Christ, miagas ang tubig ug dugo nga nagpaila nga patay na gid ang Ginoong Hesukristo. Namatay siya tungod sa atong kalapasan nga kita unta ang mag-antos ni sa bayan nini ngadto sa kalayo sa impierno, pero giangkon sa atong Ginoong Hesukristo para ikaw ug ako kung mutuo lamang kaniya og matransform ang atong pagkatao sa tabang niya pinaagi sa iyang written word, ay dili na mo antos sa kalayo sa impierno, dili na makay pagbiso-biso na sayawa, kung dili mo adto na sa langit nga giandam sa atong Ginoong Hesukristo 2,000 years ago. The Jews also expected wonderful signs when the Messiah came. Ano ilang expectation? In the past, God had done wonderful miracles for their nation in the wilderness. O nga kung giingon kanina, nung ginuha sila sa Egypt, from Egypt, paingon dito sa bansang Israel or sa Kanaan. Therefore, so they expected him to perform even greater miracles by his Messiah. Therefore, the Jews keep on asking Jesus for a sign to prove that he was the Messiah, but he refused. Wala tagae og bili ang hangyo, gibalibaran ang hangyo sa mga Hudiyo nga mangita og milagro as a proof nga siya ang Messiah. Muna nga sa Matthew chapter 12 verse 30 to 39 muning giingon. Matthew chapter 12 30 to 39. Then some of the experts in the law, mga abogado ni sila, experts in the law, along with some Pharisees answered him, religious leader Pharisees, Teacher, we want to see a sign from you. We want to see a miracle from you. 39. But he answered them, an evil and adulterous generation asks for a sign. Grabe mo tubag ang atong Ginoong Hesukristo. Evil and adulterous generation asks for a sign. But no sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah. So, gibalibaran niya ang hangyo sa mga Hudiyo. John chapter 6 verse 30, so they said to him, then what miraculous sign will you perform so that we may see it and believe you? What will you do? So, munang mga binuang sa mga Hudiyo kung ang usa ka tawo mag-angkon nga pero wala siya maipakita nga milagro sa iyang kaugalingon. Gakasuko. Sa dihang nasuko ang Ginoo og nagwala kay gihimo daw nila nga parang merkado ang templo. Midiman dayon ang mga Hudiyo sa milagro isip prop sa iyang otoridad sa paghimo niini. Gusto sa mga Hudiyo ang tudlo sa Ginoong Hesus, pero kung makasupak na gani kini sa ilang pagtuo, mangita na dayon sila og milagro nga mosuporta niini. Pero gakasuko ang Ginoo sa ingon niini nga klase nga mga tao. According to Luke chapter 11 verse 29,
Muning giingon sa atong Ginoong Kristo sa Luke chapter 11 verse 29, as the crowd were increasing, Jesus began to say, this generation is a wicked generation. It looks for a sign, but no sign will be given to it except the sign of Jonah. Unsa maning sign ni Jonah? Unsa man ni si Jonah? Si Jonah nung gisugo sa atong Ginoong Dios nga moadto sa Nineveh para magtudlo dito sa pagtulon-an sa Ginoo, para maghinulsol sila sa mga kalapasan nga ilang nabuhat, mga kasalanan nga ilang nabuhat. Si Jonah ay milikay sa sugo sa Ginoo dahil gakapungot siya sa mga Ninevites, taga Nineveh, dahil isa sila ang Nineveh nga nasod ay nagpahirap usab sa bansang Israel. Muna nga imbis mo adto siya sa Nineveh, dito hinon siya mipaingon sa Tarsus, sa opposite nga direction. Imbis mo adto siya sa east, miadto hinon siya sa west, opposite direction. Maunang dahil dahil gisugo siya sa Ginoo tapos gisupak niya ang Ginoo, so gipahamtangan siya silot sa Ginoo. Nagpadala ang Ginoo ng balyena, ewan ko lang kung balyena, basta dako nga isda, o gitukob si Jonah, o nagampo si Jonah sa ilalom sa tiyan sa isda nga tabangan siya sa Ginoo, gipadunggo sa Ginoo ang isda, gipaadto sa Ginoo ang isda sa Nineveh, o didto siya gisuka. 3 days si Jonah nga atoa sa ilalom sa isda pero wala siya mamatay. Muning gipakita, muning giingon sa atong Ginoong Kristo nga except milagro nga kagaya sa sign kay Jonah. Ibig sabihin, mamatay ang atong Ginoong Kristo, andoon siya sa yuta for 3 days, and then He will resurrect. This is the sign of Jonah. He will be resurrected, or He will resurrect after 3 days. Ngano ka nga di man muhatag og milagro ang Ginoo kung mudiman kining mga tawhan, kining mga Hudiyo, para dili makasandal ang ilang pagtuo, makasandig ang ilang pagtuo, ang basihan sa ilang pagtuo sa mga milagro lang, kung dili sa pagkatao gayud sa Ginoong Hesus. Pagtuo, milagro, to say is to believe. Faith, believe and you can say. So, dili makasandal sa panalangin, dili makasandal sa mga milagro. Kay unyag wala na'y milagro, wala na'y panalangin, siguro mawala na sab ang ilang pagtuo sa Ginoong Hesus. For sure, gina. For sure, God. Nga mawala ang ilang pagtuo kung wala na'y milagro. Mauning isa sa mga hulagway minsay sa Lazarus and the rich man nga parabol sugilanon sa atong Ginoong Kristo nga namatay ang sapian nga walay pakialam sa Ginoo, namatay usab ang si Lazaro nga pobre nga may pakialam sa Ginoo, nagasunod sa balaod sa Ginoo. Ang sapian ay naadto sa impyerno, si Lazaro naadto sa langit. Gustong naghangyo ang sapian nga tuwa sa impyerno nga si Lazaro banhawon sa Ginoo para suginlan ang iyang 5 ka igsoon nga buhi pa, para sila ay dili mo hantong daw dito sa impyerno nga grabe ang paghihirap sa kalayo. Pero mibalibad ang atong Ginoong Dios, ang atong Ginoong Kristo. Matud pa sa atong Ginoong Kristo, ato adidto ang mga basahon ni Moses ug sa mga propeta. Igo na kadto nga mo-warning kanila og mabag-o sila, maglikay sila sa kontra sa kabubuton sa atong Ginoong Dios. Dahil ang usa ka tao nga nabanhaw og magsugilon kini, dako nang usa ka tuig mawala na ang iyang gipanulti dahil malimta na. Ngunit ang pulong sa Ginoo, ang written word of God, ay kauban kanunay sa mga tao dahil anaa ang Bible. Sa atong kapanahonan karon, dili lang Bible, anaa ang laptop, anaa ang iPad, anaa ang cellphone, nga dunay mga app, pwede tang mo download sa Bible para mabasa nato. Kasan man kita naroroon, pwedeng basahon nato sa jeep, sa bus, o asan man kita naroon, dahil
bisag asa ta mo pa yung karon kauban gid nato ang Bible, kung may app tayo sa Bible mabasa nato kini mismo sa atong mga cellphone. Muna nga di gid nato kuanan ang pulong sa Ginoo day kauban nato palagi. So sa unsang hulagway nga binuang man sa uban ang mensahe sa krus ni Hesus, sa dili mga Hudiyo, dahil ang mga Hudiyo binuang dahil they want miracle, pero sa dili mga Hudiyo kini binuang kay mangita man sila og from pinaagi sa wisdom kahibalo to the Greeks. Kinsa man ning mga Greeks sa mao ni ang sa kapanahonan sa atong Ginoong Kristo mga intelligent people, the Greeks, like Alexander the Great, mga kamag-anak, mga kababayan ni Alexander the Great. Mao ni sila ang mga Grego, mao ni sila ang mga intelligent people nga hangtod karon makita nato ang mga building nga ang source niini nga mga mga architecture ay ang mga Grego. Halimbawa sa mga post office, mga simbahan, mga government buildings, mao na ang mga klase nga building sa kapanahonan sa Greeks, ang mga sculptor nga mga dili basta-basta. So mga intelligent people and they want wisdom. Gusto nila nga makita sa nga ang kaalam, kahibalo para sila ay motoo. Matod pa sa 1 Corinthians chapter 1 verse 22, for Jews demand miraculous signs and Greeks ask wisdom. Wisdom nga minus sa atong Ginoo. Tawhanong wisdom minus the wisdom of God which is written in the Bible. Well, noon ang mga Greeks sa nagngilngig nga edukasyon. The Greeks thought that God does not feel human emotions. The Greeks also like to discuss ideas. And they like to speak in clever ways. The message about the gospel was simple. Paul preached it in plain words. A crucified God seems to be the mad idea of people with little education. So gusto gid nila nga muna nga gakatisod sila. It is a stumbling block today nga mutuo sa a Christ or Messiah nga namatay sa cross, nga walay alam, walay edukasyon. Sa panahon sa Ginoong Hesus sa Alexandria, muning center sa Roman Empire, sa Alexandria ang isa sa mga inilang syudad sa Ehipto, I think sa Ehipto, sa Egypt, nga kusaan dito nahimutang ang pinakadako nga library sa Roman Empire. Sa Egypt nahimutang, sa Alexandria nahimutang ang pinakadako nga library sa Roman Empire, o gani bisag around 500 years na silang under sa Roman Empire, ang ilang sinultian paghapon ang gigamit as national language sa empire, nagpaila sa ilang ngilngig nga edukasyon. Ang Greeks ay gikanker sa Roman Empire, gikanker nila ang Greeks how many hundred of years, pero kung atong makita ang ilang mga building ay kinuha nila sa Greeks nga ang tawagan ni sa Greeks nga style, ug ang ilang sinultian ay Grego. Ibig sabihin nga bisag nakanker nila ang Greeks, pero ang Greeks ang nag-influence gyapon sa ila. Mga building, mga sinultian Grego. Munang sa kapanahonan sa atong Ginoo sa New Testament, ang original language nga nasulat sa Bible ay Grego, nga gi-transfer na lang to English. Greek language transferred to English language or Filipino language. So, ang Greek architecture sa mga building, statue, auditory o guban pa hangtod karon ato pang makita bisag asa kan nasod. So normal lamang nga grabe gayud ang wisdom ni ining mga tawhana. Bisag sa mga barko, ang daghang mga barko karon ay ang mga Grego. Mao kana nga proud kayo sila sa ilang educational nga bisag ang kaluwasan, worldly wisdom lang gihapon ang ilang sukdanan.
Pero matod pa sa Ginoo, ang inyong wisdom o educational supremacy walay silbi sa kaluwasan nga ihatag ko sa tanang mudawat niini. Ang mga Hudiyo nga bihasa sa mga milagro sa panahon sa Exodus, Greeks nga bihasa sa bisag unsang klaseng wisdom, kini nga confident binuang lamang sa akong atubangan matod pa sa Ginoo. Kung kaluwasan na ang hisgutan, dahil kung kaluwasan na ang hisgutan, ang sundon gid nato mao ang naghatag niini nga kaluwasan ang atong Ginoong Dios. Sa mga gitawag sa Ginoo nga nagresponse niini nga tawag, kini mao ang gahom sa iyang kahibalo o iyang kahibalo. Verse 24 ng 1 Corinthians chapter 1, but to those who are called, both Jews and Greeks, Christ is the power of God and the wisdom of God. However, Christ's death on the cross was not foolish and weak, because God's thoughts are not our thoughts. His ways are not our ways. Matod pa sa Isaiah chapter 55 verses 8 to 9, indeed, my plans are not like your plans, and my deeds are not like your deeds. Verse 9, for just as the sky is higher than the earth, so my days are superior to your days, and my plans superior to your plans. So mauna ang atong Ginoong Dios. Grabe ka bright ang atong Ginoong Dios nga dili nato pwedeng masurpass ang wisdom sa atong Ginoong Dios by worldly knowledge. The crucifixion was a sign of God's wisdom and power. They are greater than any wise efforts that people can make. Bisan ang kadaghanan sa mga Hudiyo wala motuo sa Ginoong Hesus, kay gipalabi pa nila ang pagpangita sa mga milagro kaysa minuhatan ug pagkatao sa Ginoo. Bisan kadaghanan sa mga Greeks or Gentiles wala motuo sa iya, kay mas gipalabi pa nila ang pagpangita sa wisdom kaysa pagkatao sa Ginoo, ana agyapoy pipila nga naluwas tungod sa ilang pagtuo kang Hesus. O kining minority nga nangaluwas tungod sa ilang pagtuo sa Ginoong Hesus, dili kadaghanan sa ilaway sa mga mata sa kalibutan, o dili usab influential and nobles, but ordinary people to the eyes of the non-believing world. 1 Corinthians chapter 1 verse 26, think about the circumstances of your call, brothers and sisters. Not many were wise by human standards. Not many were powerful. Not many were born to a privileged position. So makita nato din hinga, kadaghanan ay mga ordinaryong citizen lamang. So ingon niini ang pagkamaayo sa atong Ginoong Dios. Giguba niya ang gisaligan sa kadaghanan nga mga tao niining kalibutan na og gihatag ang dangan sa kaluwasan nga ang tanan pwedeng makakabuot niini. Busa unsa ba ang nganyan nga ibalos nimo og nako sa Ginoo? Ang gipangayo niya sa imong kinabuhi mao ang imong total devotion ug pagsimba kaniya. Ang pagsimba sa atong Ginoong Dios dili sa usa ka adlaw lamang nga sa Domingo or sa Sabado or sa Biyernes makahakong, dili sa kada adlaw sa atong kinabuhi. Saan man kita naroon, anumang ginagawa natin, makita dapat ang atong Ginoong Hesukristo, ang atong Ginoong Dios sa atong kaugalingon, pinaagi sa atong mga batasan o pinaagi sa mga maayong binuhatan usab. So mga igsuon, dinhi nato makita na ang cross ni Christ, Jesus Christ, ang way of salvation sa atong Ginoong Hesukristo ay dili basta-basta, dahil gipakamatyan mula gina nga libre ang atong kaluwasan, pero dili barato ang atong kaluwasan. Nga naman, kini ay gipakamatyan sa nagbuhat niini nga ang atong Ginoong Hesukristo. Dili barato dahil ang iyang kinabuhi gihatag niya para og ikaw ug ako ay musunod sa iyang
kagustuhan. Og dinhi na usab kita kutob og salamat sa tanan nga nananaw ug makatan-aw pa niini nga pagtulun-an na message of the cross of Christ og ang Ginoo ang manalangin kaninyo. Ah, naway ah, ang pulong sa Ginoo ang kanunay o ang Espiritu Santo kanunay magakanbik sa mga tao nga makatan-aw niini para ang ilang pagkatao matransform gayod ayon sa atong Ginoong sa Kristo. O ang makatransform lamang sa atong tagsa-tag sa kapagkatao mao ang written word of God. Mao ang Kristohanong pagtulunan nga adayon ang atong Ginoo through the Holy Spirit magakanbik niini. Salamat kayo sa tanan og mag-ampo kitang tanan. Among Amahan, sa pangalan ni Jesus, salamat kaayo Ginoo sa tanan nga nagatan-aw niini nga live telecast from Facebook og sa magatan-aw pa niini Ginoo. Lord, bless them, O Lord God. Kung aduna may mga sakit nga nagatan-aw niini, I pray Father God, hikapa ang ilang part sa ilang body Ginoo. And I pray Father God nga kini magkaroon ng kagalingan Ginoo si Joey, O Lord God, nga ang ubo dili galakaw. I pray Father God sa pangalan ni Jesus, ano mang mikrobyo sa ubo nga ana sa iyang lawas sunuga kini Amahan sa pangalan ni Jesus. Yamang ikaw ang among consuming fire even sa mga buhat sa yawa through sa mga sakit. Ikaw Ginoo ang among gamhanang Dios nga nagahatag og kagalingan sa mga tao nga nangayo og kagalingan sa ilang nagmalfunction nga part sa ilang lawas sa pangalan ni Jesus. Bless the people, O Lord God, or every individual Panginoon nga katan-aw niini. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. O ang tanang mga anak sa Diyos mga ingong. Amen. Amen and amen. Maayong gabi sa tanan.